kulang-kulang ng 100 bilyon pesos ang binulsa ni Marcos sa ating mga kababayan bilang buwis, at ito po ay ginawa sa pamamagitan ng ugali ni Marcos magmula pa sa kanyang tatay, at siya naman at yung kanyang anak, ang ugali nila ay pangukurakot lamang, mga kababayan. Mga kurakot magnanakaw! Mga kababayan, Palis na punta ako ng ano. sa panahon ni Marcos Sr., yung tatay, Marami na daw. Marami na lang. Kanina nag-live wala pa eh. Tumawag sa akin. kasama tayo sa Guinness Book of Record Mawala as ako the sa inyo. most corrupt ang nanagdakaw sa gobyerno, si Marcos Kasi Sr. naka-live na yun doon. Pero Connect namin kanina. nalampasan Parang sa ang PDP ako nakakita. $1 billion lang yung Tapos tumawag rin nakuha si ng tatay. Secretary. Ngayon, trilyon ang pagnanakaw nitong anak base sa mga sinabi ni Saldico sa kanyang statement. So, mga kababayan, ang isang magnanakaw, wala nang kredibilidad na magpatuloy pa na mag-manage o magpatuloy na magiging presidente sa ating bansa, mga kababayan. Marcos has lost credibility. Sila pumunta daw. Panawagan ng buong Pilipinas, Marcos, wala nang saysay ang pagpalakad mo sa bayan. Hirap na hirap ang taong bayan. Yung gold, pinigta mo sa murang halaga para kumurakot ka rin. Di umano ng sabi ni Marcoleta, 100 bilyon ang nawala sa atin sa pagbenta ng gold. 100 billion pesos ang nalugi. Tayo siya ng mahal na kapal. Isang investor. Pero saan ang galing ng pera? Kinuha ang pera sa landang na para sana sa ating mga magsasaka na makahirap ng pera para magkapagpuntigay sila sa kanilang lupa o lupa. Ang BBP naman, kinuha na din ng 25 billion pesos para lamang ilagay dito sa mga kapal. Pero kung iniwanan yun sa BBP, mas malaki pa ang pagkatain ng BBP kaysa dito sa mahal ni kapal. Gawa lamang ni Marcos para mag-lusday din ng pera dyan sa mahal ni kapal. So mga kababayan, nagkaisa po tayo, nagkaisa hanggang manatiling si Marcos, hindi po tayo titigil ng panawagan na ito. Dahil kawawa ng ating bansa, sa atin na tayo mahulog sa kawin dahil sa mismanagement. Andito sila ano. Capacity, kasi sabi ng kanyang kapatid, siya ay wala ng pag-isip o pangat na wala pa ng baka pa siya hanggang ngayon. Nagtutuluga pa rin at kaya utang-utang ang pananalita, giwi-giwi ang buka. Tapos sabihin nga yan, nagsimulangan si Ivy Marcos. Hindi ko totoo. Tayo mismo, nakita natin si video, sa video si Marcos. Anong tsura? Abi! So, pagka walang binabasa, pagka kailangan natin magsalita, hiniwi si Marcos. So, parang pag sinabi ni Ivy Marcos ay isang ang katotohanan. Isang kapatid, hindi magsasumbong tungkol sa kalusugan sa kapatid kung hindi niya tinitingnan ang kapakanan ng bayan. Nagsakripisyo si Ivy, nagsumbong sa taong bayan ng kanyang kapatid dahil mahal niya ang taong bayan. Bayayanin ang mga kabayan natin kung magpatuloy pa ang isang pangag na magmamahala sa ating gobyerno. So, mga kabayan, nagagalang ako na nandito tayo ngayon, although tayo ang pusang loob tayo na punta dito. Wala isang kasi na binigay sa isang kasi natin dahil ang puso at iyan natin May mga lumuso
Si Boy Willie. Kasi, alam mo, itong grupo ng Akbayan, hindi naman yan mananalo sa isang eleksyon. Pagka-presidente, pagka-presidente. Pero gusto nila manatili si Marcos para makuha nila ang oportunidad na kung aabot si Marcos sa 2028, yung kanilang kandidata na kidnapper of mayor, yung Tiberos, ay nag-ambisyon na magiging Pangulo. Pero walang pagmamahal ng tao bayan dyan. Marami ng tao. Pinabayaran ng mga testigo. Congressman Jean, 1 minute disturbance lang sa inyo ni Atty. Maniluna. Mga kababayan, nandito po ngayon si Martin Romualdez at si Marcos. Maniwala kayo, tawagin po natin si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Yan! Nandito po! Yan! Si Bongbong at si Martin Romualdez! Gong, ipagpatuloy mo. Dito ka tatay. So, ito ay pagbubuka ng mga buhaya. Sinabi na natin sa laysay ni Saldico, sila mismo ang nagnakaw, nag-insert ng pondo, pati ang program funds ni Lustay, ni Marcos. Siya lamang ang may otoridad na mag-issue ng order na i-dispense o i-release ang pera doon sa DPWH para lamang lustayin sa mga ghost projects at sabi ni Saldico, 56 billion ang kinita ni Martin Romualdez at ni Marcos, mga kababayan. Ilang milyon na mga tao ang magkakain ng 3 beses sa isang araw doon sa tinawag nilang pinungako nilang 56 billion. Ilang eskwelahan ang mapapatayo ng ating bansa. Ilang kumahay para sa mga mahihirap ang mapapatayo. Ilang mga mabibili natin sa palengke ang bababa ang presyo kung hindi nila ninakaw ang bilyon-bilyon na pera. Kaya